Taurus, paano kung sabihin ko sa'yo na malapit nang magbago ang iyong buhay sa paraang hindi mo kailanman inakala? Matagal ka nang may dalang mabibigat na pagsubok, naghihintay ng pagbabago, nagtatanong kung kailan darating ang iyong tamang oras. Matagal ka nang pinagmamasdan ng universo, at ngayon ay nagsisimula ng mag-shift ang iyong enerhiya. Hindi ito aksidente, ito ay tawag ng tadhana. Sa loob ng pagbabagong ito, nakatago ang isang bagong kontrata ng kaluluwa na maaaring magbukas ng mga biyaya sa pag-ibig, pera, at layunin. Kung handa ka nang akitin ang kasaganaan at tuluyang angkinin ang nakalaan para sa iyo, kung gayon, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Taurus, makinig kang mabuti, ang sandaling ito ay hindi pangkaraniwan. Sa mga linggo, o marahil buwan na, ramdam mo na ito, ang pagkabalisa sa iyong puso, ang mga kakaibang panaginip sa gabi, ang biglang kilabot na dumarating ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Mga senyales ito na inihahanda ng iyong espiritu ang sarili para sa mas dakilang bagay. Pinili ka ng universo upang pumasok sa isang makapangyarihang pagbabago ng enerhiya. At kapag nangyari ito, magsisimula ang isang bagong yugto, isang kontrata ng kaluluwa na magbubukas ng mga pintuang akala mo'y tuluyan ng nagsara. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi nating ang swerte ay sumusunod sa mga handa. Ito ang iyong pagkakataon upang umayon sa tadhana, upang tanggapin ang mga biyayang may kinalaman sa pera, pag-ibig, kagalingan, at kapayapaan ng loob. Manatili ka, dahil ang aking ibubunyag ay magtuturo sa iyo kung paano makilala ang mga senyales, yakapin ang pagbabagong ito, at sa wakas ay maranasan ang buhay na nakalaan talaga para sa iyo. Pag-unawa sa energy shift. Taurus, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa energy shift, maaaring tunog mystical ito, ngunit ito ay tunay na totoo. Bawat kaluluwa ay may dalang vibration, at kapag nagbago ang vibration na yon, maaaring magbago rin ang direksyon ng iyong buong buhay. Sa mahabang panahon, marahil ramdam mo na mabigat ang iyong enerhiya. Maaring nakaranas ka ng mga pagkaantala, pagkadismaya, o pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi pa rin nagkakatugma ang lahat. Hindi ito parusa, ito ay paghahanda. Inihahanay ka ng universo para sa isang mas malaki at mas makapangyarihang yugto. Ang isang energy shift ay parang sandali matapos ang mahabang bagyo, kung kailan biglang bumubukas ang ulap at sumisilip ang araw. Maaaring mapansin mo muna ang maliliit na bagay, paggising na may kakaibang pag-asa, pakiramdam na magaan kahit walang dahilan, o ang bigla mong napagtatanto na ang mga problemang dati ay hawak-hawak ka, ay wala ng parehong kapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, kapag tapos na ang dilim, sisikat din ang araw. At iyon mismo ang pinapasok ngayon ng iyong kaluluwa. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na biyaya tulad ng pera o pag-ibig. Nagsisimula ito sa loob. Maaari kang maging mas sensitibo, mas mapansin ang mga senyales at synchronicities sa paligid mo. Mga numerong tulad ng 11 oras 11 minuto o 888 ay maaaring mas madalas na lumabas. Ang iyong mga panaginip ay maaaring maging mas malinaw, na para bang may gustong magsalita sa iyo mula sa kabilang panig. Minsan pa nga, may mga estrangherong magsasabi ng bagay na parang eksaktong sagot sa matagal mo ng tanong sa puso. Lahat ng ito ay palatandaan na tumataas ang iyong frequency. Ang katotohanan, Taurus, ay ikaw ay pumapasok sa mas mataas na alignment. Matagal nang humihingi ang iyong kaluluwa ng bago, nang higit pa sa mga dating pasakit. Kaya ngayon nangyayari ang energy shift na ito, tugon ito sa iyong mga panalangin, iyong mga luha, at iyong mga tahimik na bulong ng, kailan darating ang oras ko. Narinig ka ng universo. Sa pamumuhay ng mga Pilipino, malalim ang paniniwala natin sa tadhana, kapalaran na hindi mapipigilan. Kahit gaano kalayo ang iyong pagbagsak, kahit ilang pagkakamali ang nagawa mo, kapag dumating ang oras mo, hahabulin ka ng biyaya. At ang energy shift na ito ang patunay. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, handa ka na. Oras mo na. Ngunit dapat mong maunawaan, kapag nagbago ang iyong enerhiya, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay makakaintindi. May ilan na maaaring tutulan ito, may ilan pa nga na magsiselos. Sila ay nananatili pa rin sa lumang vibration. Huwag mong hayaang hilahin ka pabalik ng kanilang pagdududa. Ito ay kontrata ng iyong kaluluwa, hindi kanila. Kaya, Taurus, buksan mo ang iyong puso. Ang lahat ng unos na iyong nalampasan ay hindi na sayang. Hinubog ka nito, inihanda ka nito, at pinakintab ang iyong espiritu tulad ng ginto sa apoy. Ngayon, nagsimula na ang pagbabago.
At sa lalong madaling panahon, makikita mo na ang mga biyayang iyon ay dahan-dahang magbubukas sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang kahulugan ng soul contract. Taurus, ngayong nauunawaan na natin ang pagbabagong nagaganap sa iyong enerhiya, kailangan na nating talakayin ang mas malalim na layunin nito, ang paggising ng isang soul contract. Maraming tao ang nakaririnig ng terminong ito at nagtatanong, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa pinakasimpleng salita, ang soul contract ay kasunduan na ginawa ng iyong espiritu bago ka pa ipinanganak. Ito ang hindi nakikitang plano ng iyong kapalaran, ang mga pangakong bumulong ang iyong kaluluwa sa universo na matuto, magmahal, magbigay at tumanggap. Isipin mong nakatayo ang iyong kaluluwa sa harap ng banal bago pumasok sa mundong ito. Magkasama ninyong itinakda ang mga aral na iyong haharapin, ang mga taong iyong makikilala, at ang mga biyayang darating sa tamang oras. Ilan sa mga aral na iyon ay maaaring masakit, mga pagkasawi sa pag-ibig, pagkawala, pagtataksil, o hirap sa pinansyal, ngunit lahat ng iyon ay may layunin upang ihanda ka para sa susunod na yugto. At ang yugtong iyon ay kung saan nag-a-activate ang iyong soul contract. Taurus, paparating na ang iyong sandali. Sa espiritualidad ng Pilipino, madalas nating sabihin, kung para sa'yo talaga. Kung nakalaan sa'yo, darating ito anuman ang tagal ng paghihintay. Ito mismo ang kumakatawan sa isang soul contract. Hindi lang ito tungkol sa tsamba o swerte, ito ay tungkol sa katuparan ng tadhana. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong paulit-ulit na dumarating sa iyong buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga oportunidad sa mismong sandali na handa ka na. At ito rin ang dahilan kung bakit, kahit iniisip mong tapos na ang lahat, may tinig sa loob mo na bumubulong, hindi pa ito ang wakas. Para sa iyo, Taurus, ang bagong soul contract na ito ay malalim na nakaugnay sa iyong paglago. Sinubok ka sa mga paraang minsan ay tila hindi makatarungan, ngunit bawat pagsubok ay humubog ng bagong lakas sa iyong kaluluwa. At ngayon, sinasabi ng universo, oras na upang maranasan ang mga biyayang nakasulat para sa iyo. Maaari itong magpakita bilang isang tagumpay sa pinansyal, isang pagbabalik ng taong malapit ang kaluluwa sa iyo, o isang bagong layunin na muling magpapaalab ng iyong damdamin. Isipin mo ang kontratang ito bilang isang sagradong susi. Kapag ito ay na-activate, magsisimulang magbukas ang mga pintuang hindi mo man lang inakala. Ang trabahong akala mong nawala ay maaaring bumalik sa ibang anyo. Ang pag-ibig na inisip mong wala na ay maaaring magbalik, ngunit mas matibay at mas totoo. Ang mga pangarap na ibinaon mo ay biglang muling magiging posible. At kahit hindi mo agad makita, magtiwala na ang universo ay nag-aayos na ng mga pangyayari sa likod ng tabing upang tuparin ang ipinangako sa iyo. Ngunit tandaan, ang isang soul contract ay hindi nangangahulugang wala ka nang gagawin. Kinakailangan nito ang iyong pakikipagtulungan. Itinatakda ka ng energy shift sa tamang landas, ngunit ikaw pa rin ang lalakad dito. Kailangang panatilihin mong buhay ang pananampalataya, pakawalan ng pagdududa, at manatiling bukas sa hindi inaasahan. Sapagkat sa pusong Pilipino, alam natin na madalas dumating ang mga biyaya sa oras na hindi natin inaasahan, nakatago bilang mga tila pagkakataon, mga sinagot na panalangin, o mga biglaang pagkakataon. Kaya, Taurus, buksan mo ang iyong espiritu sa katotohanan ito, ang iyong bagong soul contract ay nakasulat na mula pa noong simula ng panahon. At ngayon ito ay nagigising na. Mga palatandaan na pumapasok ka na sa bagong kontrata. Taurus, paano mo malalaman kung nagsisimula ng magbukas ang isang bagong soul contract sa iyong buhay? Lagi itong iniiwan ng universo ng mga palatandaan. Ang mga senyas na ito ay hindi basta-basta lang, mga patnubay sila na ang iyong enerhiya ay umaayon na sa mas mataas na landas, at tinatawag ka na ng iyong tadhana. Kung naging mapanuri ka nitong mga nakaraang araw, marahil ay naranasan mo na ang ilan sa mga ito. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay ang paulit-ulit na numero. Ang madalas na makita ang 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 888 sa orasan, resibo, o kahit plaka ng sasakyan ay hindi aksidente. Tinatawag itong angel numbers, mga mensahe mula sa espiritual na mundo. Sa paniniwalang Pilipino, binibigyan natin ng halaga ang mga ganitong palatandaan, maaaring isang ibon na dumapo sa bintana o isang panaginip na paulit-ulit bumabalik. Kung nakikita mo ang mga numerong ito kamakailan, kumpirmasyon ito ng universo na ang iyong soul contract ay nagsisimula ng magising. Isa pang senyas ay ang mga panaginip na mas malinaw kaysa dati. Maaari kang magising na halos kabisado pa ang detalye, na para bang tunay mong naranasan ang lahat.
Baka mapanaginipan mo ang tubig na sa ating kultura ay sumisimbolo ng kasaganaan at biyaya. O marahil ay mga barya na madalas paniwalaan ng mga Pilipino bilang hudyat ng paparating na pera. Ang panaginip ay isang makapangyarihang daluyan kung saan tinatanggap ng iyong kaluluwa ang mga mensahe. Pansinin mo ito sapagkat maaaring inihahanda ka na ng iyong subconscious para sa mga darating. Maaari mo ring maranasan ang hindi maipaliwanag na kilabot o biglang pagbabago ng emosyon. Isang sandali ay payapa ka, at sa susunod ay makararamdam ka ng bugso ng lakas o bigla ang pagtulo ng luha ng walang malinaw na dahilan. Ito ay reaksyon ng iyong espiritu sa mas mataas na frequency ng iyong bagong kontrata. Para bang alam na ng iyong kaluluwa na may pagbabagong darating kahit hindi pa ito kayang intindihin ng iyong isip. Isa pang palatandaan ay ang pagbabalik ng mga tao mula sa iyong nakaraan. Maaaring biglang mag-message ang isang tao na matagal mo nang hindi nakausap. O kaya'y makasalubong mo ang isang dating kaibigan sa mismong sandaling naiisip mo siya. Sa tradisyong Pilipino, tinatawag natin itong hindi aksidente. Bahagi sila ng iyong soul contract at muling lilitaw kapag dumating na ang tamang oras para gampanan ang kanilang papel sa iyong kapalaran. Mayroon ding mga oportunidad na biglang lilitaw ng hindi inaasahan. Isang job offer, ideya sa negosyo, o kahit simpleng pagkikita sa tamang tao ang maaaring magbukas ng pinto na hindi mo man lang naisip. Tandaan, hindi laging enggrande ang pagdating ng mga biyaya. Minsan dumarating sila bilang mga bulong, tahimik ngunit sapat na makapangyarihan para baguhin ang lahat kung tatanggapin mo. At sa huli, mapapansin mo ang mas matibay na kapayapaan at kaliwanagan sa loob. Kahit napapalibutan ka pa rin ng hamon, may isang bagay sa loob mo na mas magaan, na tila may gumagabay. Hindi ito pangkaraniwang pakiramdam, ito ay katiyakan mula sa iyong kaluluwa na nagsimula na ang bagong kontrata. Taurus, kung nakikita mo ang mga senyas na ito sa iyong buhay, huwag mo silang baliwalain. Hindi sila ilusyon. Mga kumpirmasyon sila. Ang universo mismo ang nakikipag-usap sa iyo, inihahanda ka, at ginagabayan ka papunta sa kabanatang matagal ng pinangako sa iyong kaluluwa. Magtiwala ka sa proseso, dahil bawat palatandaan ay pangako na ang iyong mga biyaya ay mas malapit na kaysa iniisip mo. Ang mga biyayang hatid ng enerhiyang ito. Taurus, bawat pagbabago ng enerhiya ay may dalang layunin. At kapag nagising ang isang soul contract, hindi ito dumarating ng walang laman. May dala itong mga biyaya na dumadampi sa bawat sulok ng iyong buhay. Hindi lamang ito material, kundi emosyonal, espiritual, at malalim na konektado sa kung sino ka nagiging sa bagong yugto ng iyong paglalakbay. Isa sa mga unang biyaya na mapapansin mo ay sa larangan ng pinansyal na oportunidad. Matagal mo nang naramdaman na tila nakagapos ka, na kahit gaano ka magsikap, parang laging dumudulas ang pera sa iyong mga kamay. Ngunit sa pagbabagong ito, bubukas ang mga bagong pinto. Maaari itong dumating bilang biglang pagkakataon sa negosyo, isang promosyon, o hindi inaasahang mapagkukunan ng kita. Madalas sabihin ng mga Pilipino, may biyayang dumarating kapag hindi mo inaasahan. At ito mismo ang hatid ng enerhiyang ito, ang akitin ang kasaganaan sa paraang tila itinakda ng langit. Isa pang biyaya ay sa pag-ibig at relasyon. Para sa mga matagal nang naghahangad ng tunay na koneksyon, maaaring magbalik ang isang taong malalim na nakatali ang kaluluwa sa iyo. Maaari rin namang dumating ang isang bagong tao na kakaiba ang pakiramdam na para bang matagal mo na siyang kilala. Ang damdaming ito na parang kilala ko na siya dati ay hindi aksidente. Ito ang pagkilala ng iyong kaluluwa sa isa pang kaluluwa mula sa iyong kontrata. Para naman sa mga nasa relasyon na, ang enerhiyang ito ay maaaring maghilom ng mga sugat, magbalik ng tiwala, at magpalalim ng pagmamahalan. Hindi rin nakakaligtaan ng kontratang ito ang pamilya. Taurus, mataas ang pagpapahalaga mo sa katapatan, katatagan, at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Sa pagbabagong ito, may kagalingan na dadaloy sa mga relasyong matagal nang may lamat. Ang mga usaping matagal nang iniiwasan ay maaaring tuluyan ng mapag-usapan. Magkakaroon ng kapatawaran kung saan dati ay puro katahimikan lamang. Sa kulturang Pilipino, pamilya ang lahat. Kaya't kapag ang biyaya ay dumarampi sa pamilya, ramdam natin itong dumadami at dumadaloy ng mas malakas sa ating mga puso. Isa pang mahalagang biyaya ay ang kapayapaan at paggaling sa loob. Marahil ito ang isa sa pinakamalalaking regalo ng kontratang ito, hindi isang bagay na mahahawakan, kundi isang pakiramdam na mamahalin ng iyong espiritu. Unti-unting mawawala ang mga gabing puno ng pag-aalala, ang bigat sa dibdib,
at ang walang katapusang mga tanong na, paano kung sa halip, mapapalitan ito ng tiyak na kapayapaan na ikaw ay nasa tamang landas. May mga hamon pa ring darating, ngunit hindi na nila hahawakan ang iyong kapalaran. Ikaw ang babangon, dala ang lakas na hindi mo alam na nasa iyo pala. At sa huli, ang enerhiyang ito ay magdadala ng layunin at kaliwanagan. Bigla mong mararamdaman ang tawag ng isang pangarap, isang hilig, o isang misyon na muling sisindihan ang apoy ng iyong kaluluwa. Ang mga bagay na ginagawa mo ay hindi na mararamdaman bilang tungkulin lamang, kundi bilang tadhana. Sa pagtulong sa iba, sa paglikha ng makabuluhan, o sa muling pagbabalik sa mga nakalimutang pangarap, dadalhin ka ng kontratang ito sa isang buhay na tunay na kaayon ng kung sino ka sa kaibuturan. Taurus, ang mga biyayang ito ay hindi malayo. Nasa paligid mo na sila, umiikot at naghihintay lamang ng iyong pagpayad. At kapag niyakap mo sila ng may pananampalataya at pasasalamat, dahan-dahan silang magbubukas, isa-isa, gaya ng palaging itinakda para sa iyo. Ang mga hamon at babala. Taurus, habang ang mga biyaya ng iyong bagong soul contract ay makapangyarihan at maganda, mahalagang maunawaan ang isang katotohanan na madalas nakakaligtaan, bawat biyaya ay may kasamang pagsubok. Bago mo tuluyang matanggap ang kasaganaan na nakalaan para sa iyo, madalas naglalagay ang universo ng mga hamon sa iyong landas. Hindi ito parusa kundi paghahanda. Upang subukin kung tunay ka ng handa. Isa sa unang hamon ay ang pagbitaw sa luma. Hindi mo matatahak ang bagong kapalaran kung patuloy mong hawak ang sakit, takot, o sama ng loob mula sa nakaraan. Marahil ilan sa inyo ay nakakapit pa rin sa alaala ng pagtataksil, mga nawalang pagkakataon, o mga taong hindi naman talaga nakalaan para manatili. Ngunit gaya ng kasabihang Pilipino, hindi ka mapupuno kung punong-puno ka na ng luma. Hindi ka mapupuno ng bagong biyaya kung okupado pa ng lumang sakit ang iyong puso. Maaaring hingi ng kontratang ito na pakawalan mo ang ilang tao sa iyong buhay, lalo na ang mga nagpapabigat ng iyong enerhiya o lumilihis sa iyo mula sa iyong landas. Maaaring kaibigan, kasintahan, o maging kapamilya na hindi iginagalang ang iyong pag-unlad. Kapag nagsimula ang energy shift, maaaring maramdaman mong nagiging mabigat o malayo ang koneksyon sa kanila. Hindi iyon pagtanggi, iyon ay paglilihis ng direksyon. Alam ng iyong espiritu kung sino ang makakasama mo sa susunod na yugto at kung sino ang hindi. Isa pang hamon ay ang pagdududa sa sarili. Kapag nagsimulang magpakita ang mga biyaya, maaaring pilitin ng iyong isip na kumbinsihin kang hindi ka handa, hindi ka karapat-dapat, o masyadong maganda para maging totoo. Ito ay pagsubok ng iyong pananampalataya. Alam ng pusong Pilipino na ang tunay na biyaya ay madalas dumarating na may kasamang pag-aalinlangan. Kailangan mong magtiwala na kung nakalaan ito sa iyo, hindi ito mawawala kahit ilang bagyo pa ang dumaan. Kapag para sa iyo, kahit ilang bagyo pa ang dumaan, darating at darating yan. Mag-ingat din sa mga negatibong salita at iniisip mula sa iyong sarili o sa iba. Sa panahon ng tagumpay, maaari mong mapansin ang ilang tao sa paligid na lumalayo, nagiging kritikal o naiinggit. May mga hindi makakaunawa sa iyong paglalakbay. May ilan pa na susubukang hadlangan o questionin ang iyong landas. Huwag mong hayaang pumasok ang kanilang enerhiya sa iyo. Ang iyong soul contract ay sagrado. Protektahan mo ito. Magsalita ng may buhay, may pananampalataya, at panatilihin mong nakaayon ang iyong mga salita sa hinaharap na ninanais mo, hindi sa mga takot na iniwan mo na. Isa pang babala ay ang pagiging kampante sa espiritual. Kahit makapangyarihan ang kontratang ito, kailangan pa rin ito ng iyong pakikilahok. Kailangan mong sumipot sa panalangin, sa pasasalamat, at sa tapang. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat dahil nagsimula na ang shift. Ipagpatuloy ang paglalagay ng kandila, ang pagbubulong ng iyong intensyon, ang pagsusulat ng iyong mga pangarap, at ang pakikinig sa mga senyales. Sa tradisyong Pilipino, madalas ang pinakamaliliit na ritual araw-araw ang siyang nagbubukas ng pinakamalalaking pinto. At panghuli, maging mapanuri sa tamang oras. Dahil lang nag-activate na ang soul contract, ay hindi nangangahulugang mangyayari agad ang lahat. May divine timing na gumagana. Ngayon, pasensya ang iyong kakampi. Kung pakiramdam mo'y nadedelay, alalahanin, ang hinog sa pilit, maasim. Kapag pinilit ang oras, mapapait ang bunga. Magtiwala na lahat ay nangyayari ayon sa itinakdang panahon. Taurus, ang mga hamon at babalang ito ay hindi para pigilan ka, kundi para hasain ka. Upang matiyak na kapag dumating na ang iyong mga biyaya, ikaw ay sapat na matatag, sapat na matalino, at tunay na handang tanggapin ang mga ito ng buo.
Paano umayon sa enerhiyang ito? Taurus, ngayong nagsimula na ang pagbabago at nagigising na ang iyong soul contract, mahalaga ang susunod na hakbang, kailangan mong umayon sa bagong enerhiya. Isipin mo ito na parang pagtutono ng radyo, ang mga biyaya ay naipapadala na, ngunit kung hindi ka nakatune sa tamang frequency, hindi mo sila maririnig ng malinaw. Ang pag-aalin na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging present, may layunin, at bukas sa pagtanggap ng nakalaan para sa iyo. Ang unang hakbang ay ang araw-araw na pasasalamat. Kahit wala ka pang nakikitang pagbabago sa ngayon, simulan mo nang magpasalamat sa universo na para bang dumating na ito. Gumising ka at sabihin, salamat sa mga biyayang paparating. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pasasalamat sa biyayang paparating, pagtanaw ng utang na loob sa mga biyayang hindi pa dumarating ngunit tiyak na darating. Gumagawa ito ng makapangyarihang magnet na humihila ng kasaganaan papalapit. Binubuksan ng pasasalamat ang iyong puso, nililinis ang iyong enerhiya, at nag-aanyaya ng mga himala. Susunod ay ang paglilinis ng iyong espasyo at espiritu. Sindihan ang isang puting kandila sa loob ng iyong tahanan, sumisimbolo ito ng kalinawan, kadalisayan, at espiritual na kahandaan. Hindi mo kailangan ng komplikadong ritual. Kahit isang simpleng sandali ng katahimikan, ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso, at magbulong ng panalangin ay kayang baguhin ang vibration ng buong silid. Sa maraming tahanang Pilipino, natural na itong ginagawa ng ating mga lola at tita, nagsisindi ng kandila para sa proteksyon, gabay, at pagmamahal. Ipagpatuloy mo ang banal na tradisyong ito. Nakatingin ang iyong mga ninuno at tinutulungan kanila. Gamitin ang mga affirmations para muling hubugin ang iyong isipan. Sabihin ito araw-araw sa umaga at sa gabi. Handa akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Umaayon ako sa pinakamataas kong landas. Walang makakahadlang sa itinakda para sa akin. May dalang enerhiya ang mga salita. Kapag binigkas mo ito ng may pananampalataya, unti-unti kang lumilipat mula sa takot tungo sa kahandaan. Isa pang makapangyarihang kasangkapan ay ang pagpapakawala. Isulat sa papel ang lahat ng pumipigil sa iyo, mga panghihinayang, pagdududa, at pangalan ng mga taong nakasakit sa iyo. Pagkatapos, dahan-dahang sunugin ang papel. Habang umaangat ang usok, isipin mong sumasama rito ang lahat ng bigat na iniwan mo na. Sa tradisyong Pilipino, madalas nating sinusunog ang papel na may intensyon, dahil naniniwala tayong ginagawang lakas ng apoy ang sakit. Hindi mo sinusunog ang nakaraan dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa iyong kinabukasan. Pansinin mo rin ang mga senyales. Kung may paru-paro na biglang tumawid sa iyong landas, isang kanta ang paulit-ulit na marinig, o isang estranghero ang nagsabi ng bagay na parang pamilyar, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Ito ay kumpirmasyon mula sa universo. Malalim ang intuwisyon ng pusong Pilipino. Magtiwala ka sa kutob. May alam ito na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. At panghuli, magsanay ng katahimikan at pananatili. Patayin ang ingay. Lumabas. Maglakad ng nakapaa kung maaari. Damhin ang lupa sa ilalim mo. Bilang isang earth sign, Taurus, ikaw ay nagre-recharge kapag konektado sa kalikasan. Kapag mas grounded ka, mas malinaw mong maririnig ang bulong ng iyong kaluluwa. At sa ngayon, may sinasabi itong mahalaga, tinatawag ka nitong bumangon. Taurus, ang pag-aalin ay hindi tungkol sa paggawa ng lahat ng perpekto. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagharap na may bukas na puso, malinaw na intensyon, at paniniwalang may mas dakilang bagay na nangyayari para sa iyo. Kapag umayon ka, kahit sa maliliit na hakbang araw-araw, sasalubungin ka ng universo sa kalahati ng iyong paglalakbay. Taurus, kung umabot ka hanggang dito, may isang bahagi sa loob mo na alam na hindi lang ito basta mensahe. Ito ay sandali ng paggising. Isang banal na paalala na ang iyong buhay ay hindi basta aksidente, at ang lahat ng sakit ay hindi kailanman nasayang. Bawat pagkaantala, bawat pagkaputol ng puso, bawat gabing walang tulog, lahat ng iyon ay naghanda sa iyo para sa pagbabagong ito, para sa kontratang ito, para sa yugtong ito ng iyong buhay. Hindi ka na ang parehong tao mula isang taon na ang nakalipas o kahit isang buwan pa lang ang lumipas. Tahimik na lumalago ang iyong kaluluwa. At ngayon, nagsisimula ng lumabas sa panlabas ang liwanag ng gawain iyon sa loob. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit magtiwala ka, nakikita ka ng universo. Hindi kailanman binalewala ang iyong mga panalangin. Hindi kailanman nakaligtaan ang iyong mga tahimik na luha.
Lagi kang binabantayan ng may kapal, naghihintay ng tamang oras upang buksan ang pintuan, at ngayon, nagbubukas na ang pinto. Sa pananampalatayang Pilipino, madalas nating sinasabi, kung oras mo na, kahit anong mangyari, mangyayari. At taurus oras mo na ito. Ngunit bago ka tuluyang lumakad papasok sa bagong simula, huminga ka ng malalim at pahalagahan ang sarili mo. Nalampasan mo ang mga bagay na sinadyang wasakin ka. Kumapit ka kahit gusto mo nang sumuko. Ang lakas na iyon, ang pagtitiis, ang pusong iyon mismo ang dahilan kung bakit handa ka na ngayong tanggapin ang mga biyayang nakasulat sa iyong soul contract. Ngayon, sabay-sabay nating bigkasin ang mga affirmations, hindi lamang bilang salita, kundi bilang mga deklarasyon ng kapangyarihan, pananampalataya, at tadhana. Affirmations upang aktibahin yan ni iyong soul contract. Tinatanggap ko ang mga biyayang nakalaan para sa akin. Hindi na ako naghihintay, ako ay tumatanggap na. Ako ay nakaayon sa pinakamataas na landas ng aking kaluluwa. Lahat ng kailangan ko ay nasa pagdating na. Pinapatawad ko ang nakaraan at nagbibigay daan para sa mga himala. Walang takot, walang pagkaantala, at walang tao ang makakahadlang sa aking kapalaran. Nagtitiwala ako sa banal na oras at nagpapasalamat ng buong puso. Ako ay pinoprotektahan, ginagabayan, at minamahal ng malalim. Ito ang simula ng isang bago, makapangyarihang yugto sa aking buhay. Inaangkin ko ito. Nararamdaman ko ito. Handa na ako. Ulitin mo ang mga affirmations na ito araw-araw. Isulat mo sila. Sabihin ng malakas. Ibulong bago matulog. Hayaan mong maging bagong wika ng iyong kaluluwa ang mga salitang ito. Taurus, hindi ka napadpad sa mensaheng ito ng aksidente. Ito ay ang iyong kaluluwang naaalala kung sino ka talaga, makapangyarihan, ginagabayan, at hindi mapipigilan kapag nakaayon. Simula ngayon, lumakad ka na parang binubuksan ng universo ang bawat pinto para sa iyo dahil iyon mismo ang ginagawa nito. At tuwing nag-aalinlangan ka, bumalik ka sa katotohanan ito. Ang nakalaan para sa iyo ay lagi at laging makakahanap ng daan pabalik sa iyo.